Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, eto muli tayo, another video, another opinion, reaction at mga komento sa mga maiinit na balita sa ating bansa, lalong-lalo na sa mundo ng politika. So, ang pag-usapan natin mga kababayan, yung naganap po na Quadcom hearing sa lower house, umabot po yan ng ilang oras, almost part 1, may part 2 sila eh. Inabot yata 11 o'clock PM, pero siguro may in-between breaks, no? So, nandun po, actually, pang pogo yun, pero mukhang isiningit na po yung sa drug war, lalong-lalo na si former Mayor, Iloilo Mayor, hindi ko alam kung saan sa Iloilo, si Jet Mabilog. No, ito po ay tumakas nung panahon po yan ni Digong kasi nandun po siya sa narcolis ng inyong magiting na Prime Minister ni Baal na si Digong nyo, no? Ako noon, talaga naamin ko naman sa inyo, naniwala ako dun sa mga narcolis ni Digong eh. Pero yung pala, napeke po tayo. Tahasan nating sinasabi, nabudol tayo na nandun pala talagang nagpapapatay, no? Yung extrajudicial killing niya na siyang responsibilidad diyan because he is the commander-in-chief and he blatantly said that one. Hindi niyo nasasabihin nagjo-joke lang yun. It's not a joke. And people are being yung natakot sila because may mga threat, lalo na tong kwento ni Mabilog, no? Ako akala ko nun talagang yan drug lords kasi pinapakita yung karangyaan sa buhay, yung mga kung ano-ano nilang luxury, baka naman hindi natin alam, no, na yung pala ay pwedeng ma-photoshop. So, I don't know, pero lumabas po si Mabilog at ikinanta niya po yung kinasapitan nila ng kanyang pamilya, no? So, 4 na article po ito, isasama din natin yung jowa di umano ni Digong na antindi ng babaeng ito. Para po siyang, daig niya pa si Criselda, no? Yung narco queen. Yun, naalala ko na eh. Si Criselda, yung babaeng narco queen dyan sa South America. No, panoorin yan, nasa Netflix yan, tignan yan. Tindi ng babae na yan. Ito, matindi rin tong naging jowa di umano ni Digong ayon kay Ramon Tulfo. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbibideo replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga katuwang natin na regular sa ating video premiere at live stream. No? Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So, unahin po natin itong kwento ni former Mayor Iloilo, Jed Mabilog, kasi bumalik po siya eh. Siguro nakita niya, it's about time to tell my story, my side of story. After how many years ng pagtatago dito sa Amerika, no, nakakuha pa daw siya ng kanyang political asylum. Believe ako dyan, ha? No, pagdating dito daw, nag-apply ka agad ng political asylum and it got approved. No? Ang bilis niyan. At dahil nga daw na-approve naman yung political asylum, na nag-imbestiga naman ng US, talaga po nag-iimbestiga yan, no? Yung mga immigration officers dito, nag-iimbestiga yan, no? Talagang hindi tulad nung dati na napakaluwag nila, pero ngayon po napakahigpit talaga. Kasi marami pong mga manluloko. Sinasabi ni Mabilog na napatunayan naman na hindi siya sangkot sa drugs sa ating bansa, so nabigyan sila ng political asylum. The question is, did you change your nationality? Baka hindi si Mayor, baka yung ibang kapamilya niya nakasama niya. Probably yung mga anak niya nag-change na ng citizenship. At the same time, no? Hindi, parang napakabilis eh. Ang mahal po niyan, yung application ng political asylum na yan. Probably, they use immigration lawyers dito. Magaling ang immigration lawyer nila. Di po ba? Ang dami po kasi na nadi-disapprove dyan eh, sa political asylum. No? Hindi basta-basta nag-grant ng political asylum. Yung nga pong mga sham, yung alam niyo yung sham marriages dito, yung mga kunwa-kunwaring marriage ng
American citizen sa mga halimbawa lang sa mga babae o lalaki na kunwari magpapakasal sa US citizen, makakuha lang ng green card. Yun po yan talaga, yung mga immigration officer talagang pinupuntahan. Oo, may kakilala po akong ganyan dati. Oo, pero na-disapprove siya. Oo. Yung isa naman, nagbayad siya ng ilang libo. Pero yung pagdating na ng interview sa immigration, kumalas yung babae. Ayaw, natakot. Kasi mahirap po magsinungaling eh. Sa harap ng immigration officer, talagang they will look at you, they will determine na ikaw ay nagsisinungaling. Tulad nung ginagawa nila Alice Guo. Oo, mahirap po mahuli ng immigration officer nagsisinungaling ka. Matatawa nga ka, mabibilanggo ka kagad eh. Madidetensyon ka na, hindi na makakalabas. Processing ka na for deportation. Pero bago ka i-deport, ikukulong ka muna sa detention center. Dito po sa amin, no? Sa lugar namin. Ang laking detention center ng mga legal and illegal migrants. Yung mga legal, yan po yung mga nakagawa ng mga krimen, yung mga permanent resident, yung mga green card holders nakagawa ng mali, bawal po yun eh. Your rights is not fully the same, no, sa US citizen. Ibang-iba po talaga. Hindi ka naman pwedeng bumoto pag green card ka. Only the US citizen have the right for that one. Di ba? Ewan ko lang kay Mabilog kasi yung kinikwento niya, haba nung statement niya, yung kwento niya eh. Pero dito sa GMA News, sabi niya, Mabilog says, General, isa daw pong General, warn versus Krame visit. Bato says, incredible. Ayan na naman si Bato, no? Na-spotlight na naman si... Alam mo, itong si Bato talaga, talagang ano to eh, masasangkot ito si Bato eh. Di ba naalala nyo yung meeting, yung hearing ng Senado tungkol kay Alice Guo? Di ba? Sinabi doon ng isang ISAP na si Villanueva na ngayon ay nasa PAGCOR na rumor, marites, nagbigay ng insinuation yung Villanueva na yon na former PNP chief di umano ang tumulong kay Alice Guo para makatakas. Biglang tumakbo si Bato. Nag 100 meter dash si Bato. Tinalo niya pa si Usain Bolt. Depensa siya. Dati kasi siyang PNP chief talaga. Kahit saan daanin, madadawit at madadawit itong si Bato eh. Ngayon, siyempre, general. Sino bang PNP chief that time nung mayor pa si Mabilog? Di ba si Bato? Dito mababasa natin, ha? Yung kwento ni Mabilog. Basahin ko na lang, no, para at least siguro ma-refresh kayo. I believe napakinggan nyo to o baka hindi nyo na pinanood, nag-jump na lang kayo kay Alice Guo. Okay? Before the joint hearing on the four House committees looking into, among others, conduct of the war on drugs during the administration of then Rodrigo Duterte, Mabilog said he was supposed to meet yung dating PNP chief na si Bato. I made a call and spoke to General Bato who expressed his sympathy. He was talking to me in Bisaya. He told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs. And he promised to help me. Ayun po yung sabi sa kwento ni Mabilog nung kausap niya si Bato during that he is a PNP chief. Hindi daw po, di umano naniniwala si Bato na drug lords o kasangkot sa illegal drugs itong si Mabilog. Kasi during that time, si Mabilog nasa Japan. Meron daw siyang inatinang event. Kaya nung babalik na siya, tumawag siya kay Bato kasi nalaman niya na siya ay sinasangkot sa drug list ni Digongyo. Ngayon, just after that call, sabi niya, my Philippine cellphone rang. Kasi nandun nga sa Japan. Ito naman, sabi niya, this time, it was another general. Malamang pulis yun, pero general ang ranggo. His voice was grim. Nakaka-malalim daw, malungkot. Sabi niya, Mayor, do not return. Your life is in danger. Siyempre, may intelligence na siguro yun. At siguro, kaibigan ni Mabilog, winawarningan na siya. Kasi bakit? Mga kababayan, sa isang content natin, unahan ko na kayo.
nung panahon ni Digong, ilang mayor ang tumumba dahil pinaghihinalaang mga kasangkot sa droga. Nandun siguro sa listahan ni Digong. Without due process, the due process is in the barrel of the loaded gun. Is a separate content natin yan. Too many mayors gunned down without due process. And tulad ngayon ng ginagawa ng Pangulo, hinuhuli. As much possible, kung hindi naman nanlalaban talaga, hinuhuli ng buhay. Holistic approach. Hulihin, kasuhan, iharap sa korte, pag guilty, ikulong, i-rehabilitate. Protection of human rights, kasi nandun po yan eh. Accord them their Miranda rights, give them their due process. Ang due process hindi sa loaded, in the barrel of the loaded gun. Mangyayari lang yan kung talagang nanlaban, inagawang ka, wala kang magagawa. Diba? Kaysa naman ikaw ang bumulagta, di siya na. Kailangan, pakita mo ebidensya. Kung may body cam ka, may nakapag-camera, hindi naman yung gawa-gawa, di ba? Sabi niya, sabi nung tumawag, your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Krame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lord. Siguro itong tumawag na general kay ex-mayor Mabilog, talagang may alam na. Talagang gagawan ng kung huhulihin, talagang siguro torturin, babantaan, ititreat. Di ba pareho lang yun? Ganito sasabihin mo, scripted na, may linyahan na. Di ba ang galing gumawa ng Duterte? Parang ito lang. Di ba? Ang galing ng script. Mabilog revealed that he was referring to Senators Mar Rojas and Franklin Drilon, his second cousin. So, yung former presidential candidate, si Mar Rojas. Yung former senator, si Drilon, sila po yung gustong ipaturo sa kanya kung sakaling siya ay pupunta ng Krame. Sought for comment, De La Rosa, a senator since 2019, indicated that it was incredible for him to summon Mabilog to Krame to be killed. The camp houses the national headquarters of the, yun nga, yung sa Krame. Ito ang depensa ni Bato, no? Before Mayor Jet Mabilog disappeared, tumawag siya sa akin at very much worried daw siya for his safety. I told him, so far, ang pagkakilala ko sa'yo, mabait ka na mayor at tumutulong ka sa anti-drug efforts ng PNP. Di bali kung takot ka. Pumunta ka sa akin sa Krame and I can assure you walang mangyayari sa'yo. Kukumbinsihin ko si Presidente na matino ka na tao. Sabi niya, yes sir, pupunta ako dyan. Later on, tumawag siya ulit sa akin na hindi na daw siya pupunta sa akin kasi may advice daw sa kanya. Hindi ko lang sure kung sinabihan niya ako na lilipad na siya papuntang Japan o natanggap ko na lang ang info na yan later. Very incredible naman yun na papuntahin ko siya sa Krame para patayin. Ayun po yung sabi ni Bato. Ito lang ang tanong natin kay Bato. Okay, ikaw, ginagaranti mo. Halimbawa lang ito ang senaryo natin mga kababayan. Ikaw ba to, sinabi mo yan kay former Mayor Jet Mabilog. Naniwala sa'yo si former Mabilog. Halimbawa, walang tumawag Walang tumawag na general, warning former Mayor Mabilog. Dumiretso siya, umuwi siyang Pilipinas. Dumiretso siya sa Krame. Biglang nung nalaman ng Pangulo, andyan si Mabilog, hulihin niyo. Sabi ng Pangulo, ganun ganun si Digong, hulihin niyo. Ngayon, kung hindi niya nalaman yung sinabi ng general interrogate siya, malay nyo kung ano pang gawin sa kanya. Diba? Yung ginagarantiya ni Bato, how can you guarantee that you can convince your amo na matino si Mabilog? Kung yung kaisipan ng amo mo, nandun na siya sa narcolis. And he wants to eliminate all the competition. Ika nga ni Trillanes. How will you guarantee the safety and the life of Jed Mabilog and his family? Hindi ka nga ganong makalapit kay Digong di ba? Sabi nga ni Congressman Acop, meron pang mas malapit nakakadirekta kay presidente ninyo. Ikaw, nakakadirekta ka ba? Hindi.
Talo ka pa nung babae, si Garma. Siya pa ang mas nakakabulong, di ba? Sinabi mo rin yan. Sabi nga ni Congressman Acop, kung babalikan nyo yun eh. Yung tinanong niya yung dalawang kernel nung time na nag-EJK probe, nandun si Garma. Di ba? Sabi niya, mali kayo. Ang sagot kasi nila si Bato, hindi. Sinabi rin ni Bato na meron pang mas malapit na nakakabulong sa tenga ni Presidente. Si Digong, di ba? Yung Presidente na yon. O sino yon? Eh di si Garma. So, how can you be so sure 1,000% na pag lumapit sa'yo si Mabilog, halimbawa lang, hindi niya natanggap yung warning nung general na huwag kang umuwi. Delikado ang buhay mo. Kasi ang dami na pong bumabagsak eh. No? Abangan nyo na lang yung next content natin kasi meron na akong article. Ang dami po mga kababayan. Di ba nga si Mayor Halili, nagpa-plug ceremony, in-sniper? Di ba? Naalala nyo yun? Walang habas, no? Walang mga pagkakataon, walang time of day, walang event, basta kung talagang sinabi, tutumba ka. Ha? Eh ito mga paliwanag ni mamaya ni Jet Mabilog, no? Biruin nyo yan. Grabe po mga kababayan ang mga pinaggagawa ni Digong. O, 5 na palang article ito ha, dagdagan na natin. Okay? So, tanong natin kay Bato, how can you be sure that then, na kung sakali lang umuwi si Mayor Jet Mabilog, how can you convince your president na tanggalin siya? Di ba? Eh, hindi ka nga ganong nakakalapit eh. Eto, depensa lang to ni Bato. Sabi nga, hindi ka nakakalapit, hindi ka tuwirang nakakalapit kay Digonggong. So eto, mga kababayan, bakit hindi bumalik si Jeb Mabilog nung sa Pilipinas? O sabi niya, he decided not to go back to the Philippines from an international speaking engagement in Japan in 2017 due to the threats. Paulit-ulit ang pagbabanta ni Presidente Duterte sa media. Harap-harapang sinasabi, ipapapatay daw ako. O, totoo naman po yun. Di ba evident naman? Tahasang sinasabi ni Digong yan. At alam po nating lahat, hindi lamang ito basta-bastang pagbabanta. Kayang-kaya niya po itong totohanin. O, totoo naman yan. Di ba? Eh, no, nagpakita pa nga ng video nakita ko po, napanood ko po doon. Mabilog told the inquiry that his name was included in the narco list because he did not support Duterte in the 2016 election. According to Mabilog, Rojas got the highest vote in the... Oh, tama. Hindi ka mananalo diyan. Basta ang balwarte ng mga dilaw sa Bicol region. Yes, Your Honor, kasi ang resulta po ng election na yon is 13.7% lang daw po si Digong. Kaya galit na galit siguro. O, di ba na may personal? Oh, he said he chose back then to proceed to the night. Aba, meron silang mga bisa-bisa. Ang tibay ng mayor na to, no? Ang dami rin sigurong dalang kwarta ni ito, no? Kasi, paano ka naman dyan gagastos? Eh, wala man siyang trabaho. Siyempre, may pondo na yung mga yan. Paldo na yan. Tagal naging mayor. Kayo naman, no? May mga offshore account. Di ba Mabilog? Huwag mo naman sabihin sinuportahan ka ng mga dyan. Ako, di ako maniwala dyan. And apply for political asylum. Eto na. Fast forward. Mabilog landed at NAIA on September 10 and surrendered to the operatives of NBI National Capital Region. The NBI said that he sought political asylum from the government of the United States of America and was indeed granted. Ayun yung sinasabi ko sa inyo nung simula nito eh. Green card holder yan. Ang tanong, did you give it up? Or, how many years kang nagtago from 2017, 2024 na? 7 years. Eh, pwede ka na mag-apply ng US citizenship after 5 years. Nag-apply ka ba? Mabilog. Nag-change status ka ba? Dual citizen ka ba? Pwede ka bang maging mayor pag dual citizen ka? Pwede ka bang tumakbo ng senator or congressman pag dual citizen ka? Alamin nyo yan. Pag tatakbo yan ng national government, alamin nyo muna. Hindi ko po alam eh. Baka naman pwede. Di ba? Baka pwede. Kung dual citizen siya, baka hanggang lawmaker lang. Ay, ganun ba? Tama ba, Elora? Search mo nga yan, Elora. Kasi, nag-grant yung kanyang political asylum. US government gave them a green card. Alamin ninyo, tanong nyo, can a political asylee apply for a US citizenship? 5 years yan. 5 yung residency nila dito. 5 years. 7 years siya nagtago eh. Di ba? Wala pa nga 5 years eh.
4 years and 9 months, pwede ka na mag-apply ng US citizenship. And within 90 days, they will call you. Within 90 days, pinaprocess na yung papel mo. And then, after matanggap nila, ayun na, mag-antay ka lang 8 months to 1 year. Binabasa ko po kasi yan. Kaya alam ko yan. Ang tanong natin kay Mabilog, did you change your status from a Filipino to US citizen? Ganon. Ayan ha. Sabi pa ni Mabilog that the accusations hurled against him by the president, are all baseless and fabricated. Di ba? Ito na siguro ang tamang pagkakataon na malaya akong kukuha ng lakas ng loob at magsalita ng katotohanan kahit ako po ay natatakot at may pangamba sa aking buhay. Iniimbestigahan na po ng PMP yung mga death threats sa kanya. Ayun na, isingit natin. Okay? Una sa lahat, I declare that I was not and never will be a drug protector. I don't know personally nor did I benefit it from any illegal drug personality in Iloilo or anyone else. How can you prove that? Di ba? Sige nga. Kung hindi ka na ganyan. How did you afford a lifestyle? A lifestyle check nyo si Mayor. Kung totoo yan. Di ba? Meron pa rin pagdududa, Mayor eh. Di ba? Kung totoo yung mga pinakita nila noon ng mga ari-arian mo, ganyan, ha? Di ba? Sa Iloilo. Ang tanong pa nga nun nag-escape ka daw sa jet eh. Yung mga jet ski, yung bahay mo may jet ski. Ganda ng bahay mo. I-lifestyle check nyo. Kunin nyo yung saleng niya mula nung panahon ni Panot, 2010, no? 10 years, tignan ninyo. Kasi 2017, umalis na siya eh. Kunin nyo, 2010 to 17, paano siya nakaamas ng lifestyle. Di ba? Sabagay, nung nagka-green card naman siya, nakakuha sila ng trabaho yan. Kasi sa pag-green card, allowed ka nang magtrabaho. Ganon. Dito yan ha. Dinibigyan ko lang kayo ng idea. Ha? The former mayor said during his tenure, he implemented anti-illegal drug activities, campaigns, and policies. Okay. Dapat hindi eh. Kwento yan eh. You said that one. Okay? So, dapat maimbestigahan. Okay? Labas mo salin mo para makita namin kung anong naging lifestyle mo. May negosyo ka ba? Ganito. Diba? Hindi naman sa pag-aano Jed Mabilog. Meron pa ring doubt. Diba? May doubt pa rin. Okay. Isama natin dito yung sinasabi niyang he's not a drug protector. GMA din ang sabi, ex-Iloilo Mayor Jed Mabilog, I'm not a drug protector or a drug lord. Dapat ganon, Mayor. Ayan. Sabi niya dito, ito na siguro ang tamang, ito kasama dun eh, ito na siguro ang tamang pagkakataon na malaya akong kukuha ng lakas ng loob at magsalita ng katotohanan kahit ako po ay natatakot at may pangamba sa aking buhay. O yan ang sabi niya. Una sa lahat, ulitin lang natin yon. I declare that I was not and never will be a drug protector. I don't know personally nor did I benefit in any way from any illegal drug personality in Iloilo or anyone else. Makikita yan, dapat tignan nyo ang salin. Di ba? Kaya dapat, tignan nyo maigi. Kung totoo yung mga pinagsasabi niya. Okay? Ngayon, mga kababayan, meron na namang dumidepensa kay Digong nyo. Sino? Di yung butiking attorney. Sal Panelo, the Chief Presidential Legal Counsel under the Duterte administration said Mabilog's claims as nonsense. That's a lot of nonsense. All the heads of the LGUs except for Agusan del Norte Governor Angel Amante did not support former President Duterte. Yun. Ayun ang sabi ni Panelo pero may video eh. Di ba? May video eh. Ikaw naman Panelo eh. Ito pa ang sabi naman ni Paduano, based on the statement of resource person, House Committee on Public Accounts Chairperson Abang Lincoln Party List Representative Paduano said that Duterte's drug list was used to target political rivals. Totoo po yan. Sabi dito, ito. Sa politiko, sabi ni Jed Mabilog, pagkalaban, nasa narco-list. Mabilog reveals Duterte admin plot to tag Delon. Ayan. So, pagkalabang ka sa politika at hindi mo siya tinulungan si Duterte during that time,
kasama ka na sa drug list niya. Without betting, without properly betting. Kaya siguro sabi ni Digong, panindigan ko na ito. Ayaw nyo eh. Diba? O, mag-declare na lang ako. Diba? O, ito po sabi ni, ni Mabilog, ha? Mabilog narrated that on August 28, 2017, he received an unexpected call from Regional Director Bernardo Diaz inviting him to meet them PNP Chief Ronald. He went to Manila the following way to go to Krami, but the appointment was repeatedly moved to a later time. At around PM, a PNP Chief Colonel called me in a voice that sent shivers down my spine. Ritital po yun. Warned me not to go to Krami because my life was in danger. O, akala ko ba dating general, ngayon colonel na. Yung baka hindi pa siya nakakaalis ng bansa nung nandun pa lang siya sa Pilipinas nung na-move yung meeting nila ni Bato. The fear that had been simmering now erupted. Soon after at 6:30 p.m., my wife Marivic received a chilling text from a PNP colonel's wife. Do not proceed. There are 20 men surrounding your house and if you go to Camp Krami, they will tag you. The terror was paralyzing. I could not believe it. My life and my family's life was hanging by a thread. Ayun pala yun. Okay, so... Ay, nako. Kakatakot pala ito. Sabi dito sa dulo, it's all about politics. Kaya yung Duterte list, again, napakalinaw po na it did not go through betting and validation. Pagkalabang ka sa politika, nasa listahan ka. Sabi ni Paduano yan. Diba? Kasi tinanong siya eh. Tinanong pati yung pangalan nung sino yung gustong tigiin. Yun nga, si Rojas at si Drilon. Diba? Kaya sinasabi lang yan, pinapatunayan lang ni Paduano. Okay? Ano pa dito? Ito pa, yung PIDEA. The PIDEA said that Mabilog was only included in the drug list in 2017 after Duterte mentioned him in a speech. Tingnan nyo, binanggit lang pero walang proper betting. Basta binanggit ni Digong, sulat na. Kasi nga siya ang puon eh. Diyos si Digong eh. Diba? It was only in October 19, 2017 when the names earlier mentioned by the President, there were 159 including the name of Mayor Mabilog. But the rest were already earlier included. So only 30 that were not yet included in their list were added. Wow, dumami pa ang kalaban ni Digong. Ayan po yung sabi ni PIDEA Intelligence Service Director Imiterio Bitong. Ay nako, ang dami pala nito. Ang total na nakalagay doon sa listahan nila ay 3,363. Ubus. Tapos lumaki pa. From 2016 to 2017 ng September, naging 6,191. Ay, grabe. In October 2017, the personalities mentioned in speech on August 2016 were including, the names were 6,221. Dumami pa nung August. Ay, grabe naman. Ay, nung October, grabe talaga. Ito siguro yung mga pinategi. Abay, swerte ni Mabilog. Nakatunog. No? Baka may mga kaibigan. Hindi lang isang kaibigan. Tulad nung kay Tamilmil. Si Tamilmil may isang kaibigan. Si Mabilog, 100 kaibigan. Asensya naman, Jed Mabilog Ay, alam mo na. Di ba? Ito pa sabi niya sa politiko. Rudy Duterte, use narco-list to persecute, eliminate political rivals. Ay, hindi lang political rivals. Sabi nga ni Trillanes, to eliminate the competition. Ikaw naman, Mabilog. Di na natin babasahin yung laman yan. Alam nyo na yan eh. No? Politika at para mawala ang kompetisyon niya. Kasi baka yun ang pinag-uutos o gusto ni Michael Yang. Di ba sabi ng Quadmen, si Michael Yang ay isang drug lords. Gusto niyang ma-monopolize ang operation sa buong bansa. Kaya ginamit niya si Digong. Ang tanong, magkano ang nakokolekta ni Digong? Sino ang handler ni Digong? Baka yung kanyang special assistant ba? Nagtatanong lang. Ito pa ang juicy. Labas tayo kay ex-mayor Mabilog. Ex-mayor Mabilog, labas mo salin mo para maniwala naman ako. Oo. Para yung iniiyak-iyak mo dyan, no, kagabi o kahapon, sa last hearing,
mapatunayan natin na talagang wala kang anomalya, hindi ka kabilang sa ganito, hindi ka protector ng mga drug lords, wala kang nakokolekta, tulad ng babaeng ito. Sino? Si Garma. Ha? Kasi po, on the same hearing din, si Mayor Cebu, si Mayor Osmeña ng Cebu, pumunta dun sa hearing. Ano ang sabi niya? Nangongolekta ng 1 million pesos weekly. Ex-Mayor Osmeña opposed to Garma's assignment in Cebu City. Siguro inililipat si Garma para doon naman siya sa Cebu mag-ooperate. Nakatunog siguro si Mayor Osmeña nang sabi niya itong babaeng ito ay ganid sa pera. Kumakain ng pera na imbestigahan na kumokolekta pala ng 1 milyong piso kada linggo. Sa loob ng 1 buwan, may 4 na linggo, kaya 4 milyon. Ang laking pera. Ang yaman pala ni Garma. Sabi ni Ramon Tulfo baka yan ang bigay ni Digong. Sa kanya yun. 4 milyon kada buwan. Tax-free. Saan galing ang pera na yan? Kanino kinuha? At sino apektado? Biruin mo sa loob ng 1 taon, si Garma may 48 million pesos tax-free. Ilang taon siyang nagaganyan? Malay nyo, 6 na taon din. So 48 times 6. Ay, 240. 8 times 6, 48. 288 million? Wow! Ang galing mga kababayan! Kaya pala, kayang-kayang niyang bumili ng property di umano dyan sa state of Hawaii. Ang mahal po ng cost of living dyan. Di ba yung pinakita sa Quadcom hearing nung nandun siya? Ng EJK? Pinakita, tinatanong siya, paano mo na-afford itong property na ito, di umano, sa iyo ito sa Hawaii? I think there is 300 million. Tama po ba ako? Baka hindi lang 288 million ang nakukuha nito. Baka may mga side bet pa ito. Pero ibinunyag po siya. Ito po sabi former Cebu City Mayor Osmeña said he opposed the assignment of then Police Colonel Royina Garma as police chief in the city after learning that she was collecting 1 million a week while detailed in Davao City. Habang nandun daw siya sa Davao, si Garma. Grabe pala ito. I was made aware that in the previous hearing that Colonel Garma said that our differences were personal. I just want you to know, Mr. Chair, that I did not know her. Osmeña said that he learned that Garma was collecting 1 million pesos while assigned as the chief of the CIDG in Davao City. The information came from somebody whom he did not name. Actually, pinapakita pa nga may pinapakitang papel si former Mayor Osmeña galing CIDG. It report says that when Garma was head of CIDG, she was collecting 1 million a week. I cannot accept this for Cebu City, and her bagman was a certain SPO for Art. Ay, para pa lang yung ginawang kwento kay De Lima. Remember si former Senator De Lima? Na yung bagman niya si Junel. Si Junel ba yun? O si Dalandayang ba? Ano ba yun? Si Dalandan. Elora, ano ba pangalan nun? Si Dalandan o ano yun? Si Apple o si Pakwan? Sino ba? Sino daw yung bagman ni DOJ dati? O ngayon, walang nangyari kay De Lima. Napawala sala. Yung pala siguro, kwento-kwento lang ni Digong. Baka yung ginagawa nung kanyang lovers. Di ba? Parang, ano bang magandang, ano kayang magandang kanta kay Garma, no? Nung maganda, yung pang lovers. Lovers moon along tonight. Baka yun ang kanta nila ni Digong. Kabilugan ng buwan. Buwan ng kabilugan. Kayo naman, kala nyo mabubulol ako, no? Bulol naman ako talaga. Pero hindi ko mabubulol yun. Ano ka, Elora? Ano ka? Di ba, Digong? Baka ang codename
Baka ang codename ni Digong kay Garma is Laura. Laura, are you there? Oh, bilog ang buwan. Di ba, Maritel? Shh, maingay. Ang sarap ng pansit sa Sogo. Lover's moon, oh, on tonight. Sino ba kumanta nun? Lover's moon. Biruin mo yan, oh. Oh, ito pa matindi. Abay. Double timer din pala ito si Garma, oh. Now, it appears that SPO4 Art is not only a lover. Ha? May lover din siya. Uy, Ramon Tulpo, bakit di mo sinabi yan kay Digong? Abay, may dalawang, you eat nothing but a hot dog. Ang tindi ni Garma. Meron ka ng Digong warts, meron ka pang SPO4 warts. Ano pang warts ang kinukuha mo? Iba't ibang hotdog. Ano ba? Ay, nako, Garma. Kaya siguro, you brought this to yourself, Garma, ha? Napagtawanan kita. Grabe ka. Ang tindi mo, girl. Dinaig mo pa yata si Criselda. Di ba? Ang tindi mo. Talagang tiger ka. The eye of the tiger. Sprakanite. Ay, kay ano yun? Kay Pusit yun, Ilora. Ikaw naman, Sprakanite. She also brought this policeman with her when she was appointed to PCSO. Ay, nako, talagang pinagkakatiwalaan. Baka naman mas malakiin ang Jutenis. Dala-dala. Alam kaya ni Digong yan? O baka naman, pinagsasaluhan nyo siya. Alana. Ha? Ismenia said somebody also told him that Garma will be appointed to the PCSO before it was announced to the media. He said that somebody told him why former President Duterte was against him. Kaya pala. He said it's because of a woman. The same person also told me, and I happened to put it on print, that she would be appointed to the PCSO, and I have a newspaper clipping on that, while she was still chief of Cebu City. Ay, matindi siguro to si Garma, no? Pagdating sa no? Siguro talagang hindi makalimutan ni Digong si Garma. Ano kayang ginawa ni Garma, no? At talagang siya ang pinagbigyan ni Digong, no? Mahusay siguro, no? No? Parang, ano bang tawag doon? Akala ko ang iyo ay akin. Minsan nasa ibabaw naman. Ano ba yan? Oy, Garma, tibay mo. Ang lakas mo kay Digong, no? I predicted in the newspaper that she will be made PCSO chief. That shows the reliability of my information. So, it's not because of politics. It's because of a woman. Doon natalo talaga ang mga lalaki, ang pagtotoong lalaki. Ang Waterloo niyan, babae. Tingnan nyo, may nangangabit. May mga salawahan. May mga kabit sila. Oh, kamaingay. Diba? Sausaw dito, sausaw doon, sausaw doon. Sausaw suka, mahuli taya. Buti na lang, siguro si Digong nahuli na nito nung kanyang yung daw kanyang common law wife. Di ba? Duterte appointed Garma as PCSO GM a few days after she availed herself of early retirement. I am very happy that this committee is giving us the opportunity to air these things which you could further investigate. Osmeña said Garma was so influential that she had him suspended for 1 year by the Office of the Ombudsman after defending the 3 vendors who were being harassed by policemen. Fortunately, the Ombudsman reversed its decision. The decision came out today. I am no longer suspended. I'm not even a mayor anymore. Laguna Representative Dan Fernandez later said that Osmeña could be referring to the same SPO4 Arthur Narsolis being linked to the killing of 3 detained Chinese drug lords inside the Davao
According to reports, Narsoles was the one who contacted Leopoldo Tan Jr. and Andy Magdadaro to tegi the Chinese drug lords. No, yung ginawa po nilang dinuguan. Baka yun nga yung bata ni Garma. Grabe ka, Garma, no? Dalawa pala ang ang pinagpepiyastahan mo. Matindi si Garma. Ay, Garma. Ngayon, mga kababayan, makarma ka. Palitan mo na yung G. Gawin mo ng K, FGK. Di ba magkasunod naman kayo? After you F, you become G. After G, K. You F, then you become G. Good. You F it good. Now you got K. Karma. Nakukuha nyo? Laura, nakukuha mo? Si Jun, malino yan. After you F, it's so good. FGK di ba? F. You do the F. And it was so good. Now, you know the F is so good, it becomes K. What? Karma. Di ba mga kababayan? FGK pala siya Di ba? F means FUCK. And G is Garma. Becomes Karma. Karma, chameleon. Let's go on dream. Sige, managinip ka na, Karma. Para paggising mo, nasa bilangguan ka na. Langya ka, tibay mo. Ang tinding babae nito, mga kababayan. No? 1 million pesos a week. Dalawa pa ang jutenis niya. Walang-wala ka dun, Maritel. Wala. Tinalo kayo ni Garma. Ayo po mga kababayan, ano po inyong masasabi? Huwag kayong gagaya kay Garma. Baka marami rin kayong jutenis, kayong mga ladies. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.